po sa inyong lahat. Ayan, magandang maulan na araw po ngayon sa Japan. Ayan, so ngayon guys is bumabiyahe po si Kindness, pero pauwi na po kami guys. Galing po kami sa Nagoya. Ayan, kung saan namin po kinuha itong aming sasakyan. So 1 week po kasi ito guys na nasa Goodspeed po. Ayan, binalik namin sa kanila kasi tinawagan po kami na pwede na po daw namin kunin dahil na dumating na po daw yung binigay po sa amin na parang yung carpet, parang mating po sa ating sasakyan. So maya maya guys, is-update ko po sa inyo at pakita ko po sa inyo guys yung nilagay po na parang mating or floor mat mismo sa ating sasakyan. Alright, so ngayon is nasa expressway pa po tayo guys. So ayan guys, nasa expressway pa po tayo. Ayan. So, syempre, para mas mabilis nga po makauwi tayo dahil araw po ng Sunday ngayon. Talagang maulan po. Buong araw po ito guys. Yan po. Tapos medyo malamig pa. Kaya mamaya-maya is kakain din po kami sa ramen. Ayan. Kailangan namin ng soup. Yan po guys. So, ayan guys, pauwi na tayo guys, malapit na po tayo sa bahay, pero hindi po tayo papasok. Ayan, may dumaan po na train, kaya nag-stop tayo guys. Malapit na din po kasi si Kindness siya mga train station. Ayan po, so daanan namin yung anak ko guys, kasi sasama namin kakain kami sa ramen. Ayan, tapos mamaya-maya is update ko po sa inyo guys ang bago ko po na carpet po sa aking sasakyan. So maulan na maulan talaga sa Japan guys. Bumabiyahe po si Kindness, nakatulog po ako. So yun guys, yun lang yung ano ko. Sa araw na ito, natulog ako sa biyahe kanina, pauwi kami guys. After na mag-intro ako nun guys, hindi na ka nakapag-vlog si Kindness. O diba? Tinamad ang vlogger guys. Nakatulog talaga ako kasi kahapon po is nag-birthday po aking inaanak. Ayan. So thank you po pala sa lahat po ng mga viewers ko po. Ayan, sa mga nanood po nung kaarawan po ng aking inaanak. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ayan, sa mga napatuloy po na supportan nyo po kay Kindness. Ayan, thank you kayo. So pagpasensyahan nyo po guys kung minsan talaga hindi ko po kayo napapasyal. Ayan, mga simpleng mga content ni Kindness. Ayan, kung ano lang po yung mga ginagawa ko. Ayan po. So syempre alam niyo naman po guys, bilang content creator, need po talaga natin na gumawa talaga araw-araw ng mga, kung po pwede, kung may time, vlog. Pero this time is napakasimple lang po ng mga vlog ni Kindness dahil nga po habol tayo palagi sa oras guys, sa trabaho. Tsaka yung higit sa lahat guys, yung panahon ngayon sa Japan, ang hirap po mag-vlog sa labas kasi nga po hindi lang na umuulan, malamig, tapos yung ano po, yung dahil malapit na rin po yung mga tinatawag nga guys na Kafun show. Ayan, so marami na namang mga bulaklak. Yan, malapit na naman po mamukadkad ang mga bulaklak. So this time naman, dahan-dahan naman na yung magkaka-allergy na naman kami. Ayan, kung napansin nyo po guys, yung mga gilagid ng mata ko, ano yan, Makati yan, tapos yung mga ilong. So yun yung pinaka mahirap dito sa Japan, yung parang mag-adjust ka rin talaga sa klima. Ayan, kahit ako po guys, gusto ko lang magpagupit, magpunta sa parlor, pero hindi ko pa nagagawa kasi nga tinatamad ako dahil nahirapan ako guys nga, dahil nga minsan Makati yung mata ko, alam mo po yung ganun, tapos yung ilong mo ang kati-kati, kaya nakakaya naman doon kung mapaparlor po ako. Marami akong kung hindi ako makakilos, yan po. So this time, ayan lang po ang namin, ganito lang po yung mga simpleng content ni Kindness, at binabahagi ko po naman sa inyo. Ayan, so malapit na po ako sa bahay guys, at maya-maya is kakain po tayo ng ramen. So ayan na guys, pasok muna tayo dito guys at daanan natin yung aking Onikaiha. Ayan, so syempre hindi po namin makakayang kumain kami lang dalawa sa labas guys. Ayan, so pwede naman kanina pa kami kumain, pero gusto kong isama yung anak ko. Ayoko naman kumain lang sa labas na kami lang dalawa.
Ayan. Ayun, nakaabang na yan. Oh. Gutom yan. Hi! Ayan na guys, dito na po tayo. Ayan, so kung saan yung malapit sa amin na ramen, ayan, dito po kami guys. So, mahigop ta usabaw kay tugnaw o maulan sa Japan karong adlaw. Ayan. Ayan guys, andito na po tayo ngayon sa loob. Ayan. So, nagigay pang kibuchi. Alamihan na guys. Halang-halang. So, yan na guys. Ayan na po ang ating soup. Ayan. Pareho kami na asawa ko guys na in-order niya. Ayan po. Wow, lamig din kayo sa baw guys. Oh. Siyempre, gyoza. Tapos, ang ating crispy chicken. Tapos, ano yan sa'yo? Manghang. Wow. Sarap niya. So, yun guys. So, kita ko sa inyo yung sabaw na yun. Ayos siya. Diba? Wala na naman ang diet ni Kind Fresh. Okay siya guys. Wow. Ayan na dyan yung tsahang natin guys. Wow. So, panihog to yung gayo ang ni Kindness. So, lusog na naman tayo nito. So, yan na guys. Bye-bye, kuni-kuni. Ayan, tapos na tayong kumain guys. Busog-lusog na po si Kindness. At syempre, pauwi na tayo ng bahay guys. Para makapagpahinga at makapag-edit-edit. Tapos, pakita ko lang saglit sa inyo guys yung konting update ko po sa aking sasakyan. Ayan po. So, yan guys. Andiyan na po ngayon si Kindness sa bahay. Yan, nakuwi na tayo guys. Nabusog. Nakatulog ako sa biyahe. Nabusog. O, diba? So, wala na naman ang diet ni Kindness guys. Sira palagi. So, extend naman yung diet natin. Ayan. So, this time is naka-promise po ako sa inyo guys. Na-update ko po sa inyo yung kapag yung napalitan na po yung ating carpet or yung parang matting po ng ating sasakyan. Ayan, so pinapakita ko lang din po sa inyo ngayon. Ayan, i-update ko po kayo guys. So 1 week ito sa doon sa Goodspeed guys. Ayan, inuulit ko po. 1 week po siya. Pero dito sa Japan, kapag nagpaayos ka po ng sasakyan o ano man yung gagawin po sa sasakyan natin, may binibigay po sa atin yun guys, na po-provide po sila ng ating sasakyan. Kaya walang problema, nakakaalis pa rin kami, nakakapagtrabaho pa rin yung asawa ko dahil may ginagamit pa rin siya. Ayan. So, ayan na guys, pakita ko po sa inyo ngayon. So, yan na guys. Ito na po yung pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay brand new. Ayan. So, nabinyagan ni Kindness guys. Nadumihan agad. Malinis na malinis po ito kanina. Ano po ito guys? Dahil nga maulan. Ayan. So, kailangan pa natin to guys. May ilalagay pa ako dito para hindi agad ito madumihan. Ayan. So, kulang pa tayo ng ano guys. Bibili pa tayo niyan. Para nga po, alagaan natin yung sasakyan natin guys. Para hindi din po tayo linis lang linis. Hindi tayo vacuum ng vacuum. Ayan. So, ito yung pinapakita ko po sa inyo. Tapos, dito naman, doon din sa driver set po, meron din. Ayan, tapos ito naman. Ayan guys, nakita nyo po, kanina yung kinuha namin ito malinis. Dahil maulan nga. Ayan na po. So, pinapakita ko lang po talaga sa inyo guys ngayon, kung gaano po sila kapulido magtrabaho. Ayan po. So, talagang sukat na sukat po yung carpet na nilagay nila doon. Ayan. Ayan po siya guys. So ito ay libre po. Pati yung paglalagay nila sa ating matting nito guys, nilibre po ito. Ayan. Ayan po. So makiat sa Kindness. Ayan. So pinapakita ko po sa inyo guys. Ayan. So sa bawat gilid, ayan po guys. So ganyan po magtrabaho ang mga hapon. Ayan. So talagang hindi basa-basa matatanggal yung mga carpet na nilagay nila, yung ating matting. Ayan. So, may pinaprovide sila na para hindi basta-basta. Ayan, kung nakita niyo po guys, para hindi basta-basta matanggal. Ayan, so, ayan po guys, so, sukat na sukat. Ayan po siya. Tapos, dito, ayan, sa gitna. Ayan po. Tapos, doon naman. Ayan, sa likuran. Ayan. So, ganyan po ka pulido magtrabaho ang mga
Japanese guys. Talagang yung walang susobra. Ayan, tama talaga lahat para hindi hindi matatanggal. Ayan. So ito po ay libre. Ayan, sa aming pinagkuhanan ng aming sasakyan. Ayan. So yun po guys, na-update ko po kayo na mayroon na pong carpet. Ayan, yung ating sasakyan mismo. Alright? Tapos ngayon, ito guys, update ko sa inyo. Ayan, sinara na natin guys kasi yun lang po yung pinakita ko po sa inyo guys na kahit bumabiyahe tayo, kampante na po tayo guys kasi yung sa carpet nga. Ayan, so papakita ko lang din po sa inyo guys kung paano na isara. Ayan, so hindi na po siya manual. Ayan, automatic na pong naisasara ni Kindness. Ayan po. Alright. Oh, so ganyan siya guys. So walang kahirap-hirap na mabuksan at pag may mga gamit tayo na ilalagay. Ayan. Tapos syempre yung ating carpet hanggang dito rin po. Ayan. Ayan po siya guys. Okay, hanggang doon na. Oh. So kulang tayo guys para yung paa natin hindi mag-direct sa carpet. So mabibilhin din si Kindness niyan na para pang protection guys kahit maligo tayo sa dagat, pag mabasa, ayan. So may ilalagay pa tayo dun guys. Okay? So yun po ang isa sa mga na-promise ko po sa inyo na i-vlog ko po. Ayan, so nadumihan agad kasi nga po napakaulan po ngayon sa Japan. Ayun, kung napansin niyo po ang weather, talagang maulan. Maulan po sa Japan ngayon. Ayan. Okay. Sara natin ulit guys. Ayan. Alright. So yun guys, yun po ang mga na-share ko po ngayon sa aking sasakyan. Ayan, so ito po guys ay hindi po na ipinapakita ko kung gaano po kaganda yung sasakyan natin o ano man yung meron sa sasakyan natin. Ayan, so ito po ay isinishare ko po guys kasi pwede po kasi tayong magnegosyo ng sasakyan. Ayan po guys, so sa mga balak po na mag-business ng sasakyan, actually si Kindness, matagal ko na pong gustong magnegosyo ng sasakyan sa Pilipinas. Ayan, dahil nandito po ako sa Japan, pwede po ako na dito po kukuha ng mga sasakyan, ipapadala ko sa Pilipinas. Pwede ko pong gawin yun guys. Kaya lang, mahirap po kasi magnegosyo na wala tayo dun. Ayan, so sana nakuha niyo rin po yung point ko. Kasi nga, mga kapatid ko sa Pilipinas, may mga trabaho rin. Ayan, so yung isang kapatid ko may motor parts na business din siya. So mahirap, wala akong pwedeng pagkatiwalaan doon. So unang-una talaga sa negosyo, kailangan natin na may handle din yung mapagkatiwalaan talaga natin. Kung wala tayong mapagkatiwalaan, tayo mismo ang kikilo sa ating negosyo. Kaso nga lang, nandito tayo sa Japan, so mahirap. So yun ang pinakagusto ko guys talaga na mag-business ng sasakyan. So ayan guys, isinishare ko po ito sa inyo. Isa po ito ng mga tips guys para balik-balikan po tayo ng ating customer. Kung sakali man si Kindness is magnegosyo ko ng sasakyan sa Pilipinas, ay garantisado po yun guys ang customer ko. Ayan, so hindi ko po lang po sasabihin kung ano yung mga plano ko, pero ito ay isa sa mga sinishare ko po guys sa mga gustong magnegosyo ng sasakyan sa Pilipinas. Ayan, kung paano, katulad po dito sa Japan guys, may mga serbisyo sila. Katulad po sa pinukuhanan namin ng sasakyan, nilibre nila po yung aming floor mat, yung aming matting. Tapos libre pa yung serbisyo. Dapat talaga nun may bayad yon, pero nilibre nila. Ayan po guys. So yun yung isa sa mga tips po na para balikan tayo ng customer. Maganda ang serbisyo. Hindi, wag mo lang yung isipin na sa ganong araw na iyon kikita po tayo. Yan. Dahil yung mga customer babalik at babalik po yun guys. Katulad ko po, kapag yung anak ko po nakapasa na ng license, may license na po siya sa Pilipinas, pwede ko po rin na doon siya kukuha ng sasakyan. Dahil alam kong maganda ang serbisyo doon. Yun. So katulad po noon, kinuha na po namin yung sasakyan. Ang sabi pa nila, nang kaatara. Yan. So kung masakang may problema, o ano man yung mga gusto pa namin na ay ano po sasakyan, ayan. So huwag kaming mag-atubili na tumawag agad. Ayan. So yun po. So walang tuloy-tuloy ang serbisyo nila. Tuloy-tuloy ang pakikisama nila sa mga customer.
hindi lang sa ganong araw na iyon na nakabenta sila. Yun po yung, yun po guys, yung isa sa mga sinishare ko po sa mga gustong magnegosyo po ng sasakyan. Dahil sa larangan po talaga ng negosyo, marami po tayong kakumpetensya. Depende na po yun kung paano natin i-handle ang ating mga customer. Ayan. So yun guys, sana po ay na nakapagbigay rin po ako sa iyo ng kaalaman paano po ang mga isa sa mga magandang kung paano po mag-ano yung mga customer dito sa Japan. Yan, paano po sila mag-handle ng mga ukyaksang. Ayan, so yung ukyaksang guys, customer, para balikan tayo. Alright, so yun po guys, at maraming salamat po sa inyo lahat guys. Ayan, malakas na pong ulan. Ayan, so thank you for watching po. Ayan, bye bye, domo arigatou gozaimasu.